kung titignan natin yung ano no, yung pahayag ni Senator Trillanes tapos biglang nagkaroon ng confirmation o parang ang naratibo pa na kinote ng mainstream media na vindicated ako, something like that, na ina-affirm ng Anti-Money Laundering Council ang kanyang mga pahayag. Yun yung nakakatakot dito, Sir Admar, kasi hindi siya conclusive and you're sending a wrong signal na tila baga meron na talagang katotohanan ito at marami ng legal experts ang nagsasabi na hindi nangangahulugan na kapag ka may red flag sa AMLAC nangangahulugang illegal na ito. Kaya nga nakakatawang isipin pero parang ang dating na hindi ko alam kung script lang ba na pagkasalita ni Senator Trillanes biglang tawag sa AMLAC tapos may affirmation tapos sunod-sunod na makikita mo sa mga social media card ng iba't ibang mga pahayagan na yun yung vindication. Paano vindication doon? Again, kaya sa aking mga pahayag at nakalipas na panahon talagang sinasabi ko merong naratibo na gusto silang buuin. At ikalawa, mula kay Madriaga hanggang dito kay former Senator Trillanes, parang hindi ko alam kung nag-iisip ba ang Committee on Justice o ang Kamara na pagdating diyan sa impeachment court, assuming na ito ay lumusot sa plenaryo at talagang dumating ito sa Senado, pag nagka-questionan ng kredibilidad, naiisip ba nila na magbubumerang ito sa kanila bilang mga member ng prosecution panel na kung saan questionable ang kredibilidad nitong mga taong to. O, Sir Admar, buo na sa kanilang isipan na alam nilang hindi talaga makakaroon ng kredibilidad itong mga quote-unquote pinatawag nilang mga witness pero gusto nilang may mapalabas na naratibo base dito sa script na meron pahayag itong mga ito. Opo, kasi kapansin-pansin yung pagsama doon sa yung halimbawa, yung sinabing billionaire daw itong si Vice President Sara Duterte na actually nilinaw ngayon sa pagtatanong ni Congressman Sontay. Ano bang ibig sabihin nito? Yun pala, kahit pagpasok ng pera at paglabas, inad. Same lang naman yung pera Tama na po. yun, no? So kumbaga, ibasa mo ba sinadya yun na ganun ang pagbasa para lumaki, para bilyon, para nakakalula ang bilang, kaya isinama yung 2005 pala hanggang sa kasalukuyan, na kung tutuusin naman ay kung mula 2022 nang maging vice presidente siya, which is yun yung panahon na naging impeachable official siya, parang nasa 60 million pesos lang ata. So malayo sa bilyon, kaya isama natin hanggang 2005. Ganun ba ang naging basa mo rin dito, Prof? Sir Admar, halimbawa po sa akin pong pagkakaalam. Halimbawa ikaw ay nagdeposito ng 2 milyon at nag-withdraw ka rin din ng 2 milyon. So ang entry na papasok diyan 4 milyon. Pero yung 2 milyon na yan pagka-withdraw mo kasi magre-red flag kasi lagpas ng 500,000 piso. Yung 2 milyon ininvest mo, nalugi ka. So, yung entry mo doon, talagang zero kasi nalugi yung negosyong ipinuhunan mo. So, pero lalabas pa rin din doon, 4 milyon. Ganon siya. So, ang nakakatakot dito, yung dangerous message. Kasi sa mga taong hindi po nakakaalam at sa mga common tao na kababayan natin, napaka-dangerous ng framing. Tingin ko doon sa nangyaring mga pahayag na as if conclusive po siya. So ako sa akin ang pinakamahalaga dito yung intention na alam ito. Alam itong ganitong klaseng teknikalidad sa AMLAC. Pero despite all of this, tinungtungan nila and at the same time may affirmation doon sa mga sinasabi ni former Senator Trillanes. So talaga magpapatong-patong kung ganun talaga yung entry mo. Dodoble talaga siya kasi
Pag nagdeposito ka ng 2 milyon, nag-withdraw ka ng 2 milyon, ininvest mo halimbawa sa negosyo, nalugi yung negosyo mo, zero siya. Pero ang entry doon na papasok sa AMLAC, dodoble siyang magiging 4 na milyon. So, kaya ngayon yung pinapaliwanag ng mga at nung nag-press conference ang defense team ng ating ikalawang pangulo na may tamang venue, may proper venue. Kasi ang tingin ko sa pagtingin din ng legal team ng ikalawang pangulo at tingin ko sa perspektibo na din ng ating ikalawang pangulo, wala naman na siyang sasabihin diyan na papakikinggan kasi ang basa nila o tingin desisyon diyan. Pero siyempre, within the Committee on Justice yan. Pero sa plenaryo, yan ay ibang usapan kung master sila ng enough uh, votes to translate basically the impeachment to the Senate. Opo, no? And dito po sa estilo po, may nagsasabi na parang ganito rin yung ipinamukha nila sa dating Chief Justice na na-impeach pero kalaunan naman na ano naman no, na basura naman yung kasong isinampa laban sa kanya. Pero yun nga siguro dahil sa stress binawian ng buhay. Prof. Opo, yun nga po yung sinasabi natin na yung teknikalidad at saka yung legal na proseso at hindi yung usaping yung naratibo lamang na ano yung framing na gusto ho nilang mangyari. Kasi ang nakakatakot ho niyan yung maling mensahe pagdating ho doon na merong teknikalidad na hindi nga po conclusive at absolute na pag sinabi ng AMLAC na red flag ka, as if may ginagawa ka ng illegal. At kung titignan natin yung postura at tenor noon, doon sa pagdinig na nung nangyari po kamakailan, parang ganun ho yung yung pakiramdam kong naging tema, which is basically unfair, kaya nga po binibigyan ng pagkakataon. At ang hayag naman ng defense team ng ating ikalawang pangulo nasa tamang venue at nasa tamang pagkakataon, forum, lalo na venue kung halimbawa mang mai-transmit ito sa Senado. Pero yun nga po ang tingin ko, bibigyan ko ng diin na baka on the outset, yung naratibo na gusto nilang buuin pagdating dito na as if talagang mabahiran o i-frame at maimpluwensya na mag-iba ang tingin ng mga Pilipino doon sa kredibilidad at sa trust patungo sa ating ikalawang pangulo. Opo. Dito naman po tayo sa isa sa mga sinabi ni BP Sara na ang mga magnanakaw hindi pinapasok sa bangko ang pera kundi sa maleta. Ano ang basa mo ron? Well, yun nga po yung tingin ko nanggagaling si BP Sara sa usapin ng flood control. At yun nga po, katulad nga nun, lumabas na yun doon sa flood control issue na yan na mali-maleta at hindi ho talaga ipinapasok sa bangko sapagkat syempre po kapag ganun nakalaki, madali hong mabiverify o mare-red flag ka agad patungkol po sa mga tagong yaman ng bawat isa. Kaya talagang malaman ang pahayag ng ating ikalawang pangulo pagdating ho dun sa usapin na yan na pagdating po sa mali-maleta talaga. Masyado bang hard sell tingin mo na parang itong sinasabi nila na ang mga na-discover daw nila ay napakatibay na ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Pero sabi nga nung isang abogado na si Bato, nakakapanindig balahibo kasi mismong ang taong bayan ang nagfa-fact check dun sa mga pinagsasasabi. 'Di ba nung una nung nagbigay ng statement or pahayag si Madriaga, yung painting may lumabas, no? Tapos pati yung cheque binusisi. Nung naglabas naman ng pahayag si dating Senador Trillanes, nabanggit naman doon na saglit lang. Bakit mayroong transaction sa isang bangko na sinasabing yung branch na yun ng bangko 2011 may transaction daw pero September 2012 pa na itayo yung mismong mall kung saan sinasabing nandun mismo yung bangko. So makikita natin ito na bago pa man nag-press con
Ang defense team ng pangalawang pangulo, ang dami nang nagdedepensa sa kanya po, Prof. Yan nga po yung sinasabi natin eh, taong bayan na ang nagdedepensa sa ating ikalawang pangulo. Kritikal at matatalino na po yung ating taong bayan. Hindi natin sinasabi at dinidepensahan ang ating ikalawang pangulo. At sa tingin ko sa tamang panahon at pagkakataon ay dedepensahan ito ng ating ikalawang pangulo. Pero wag naman sana na ang dating ay yung trial by publicity at saka trial by perception na kung saan fine-frame nila na gano'n na unfair. Kasi nasa yung due process. Ayan pa yung isa. Yung framing nila na iniimbitahan pero hindi dumadalo. Nasaan ang due nasaan ang ikalawang pangulo pagdating dito? Hindi nga yun yung tamang venue sapagkat ang trabaho nila is to determine. 'Di ba? Kaya kung titignan mo Sir Admar, no, mula dun sa panahon ni Madriaga hanggang dun sa panahon ni Trillanes, may overreach na sila tingin ko ang komite sa no, pagkakaroon at mismong sa kanila na rin gamit yung pinaka-terminong mini trial. So dito nakakadagdag ng inis ng ating taong bayan kasi pag tinignan mo lahat ng pahayag pati dun sa mga sa mga mainstream media ngayon, ito yung na-highlight. Bakit hindi galingan ng Kongreso o ng Kamara patungkol sa paggawa ng mga batas na kritikal para maibsan at mapaayos yung kalidad ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino? Ang dami naghihirap, patuloy na hindi natin alam kung tataas o bababa pa ba ang presyo ng gasolina. Ba't hindi nila galingan dito? Pero pagdating dito, nakatuon na parang tumitigil ang oras ng mga kongresista patungkol dito sa hearing na ito. Sige, pwede nating sabihin na ginagawa nila ang kanilang trabaho, pero parang we would rather see their efforts. Kaya makikita mo yung perception na parang sa tingin ko na parang masyadong pinupolitika na mas magtrabaho sila doon sa mga bagay na naaayon na mas maiibsan ang buhay ng ating mga kababayan kesa doon sa bagay na kung saan tingin ko it's a waste of resources simply because you are trying to frame a very dangerous narrative para ipin down yung tao na lalong nadidismaya at naiinis yung taong bayan kasi pinag-aaksayan nyo ng panahon, hindi naman katotohanan yung, may questionable yung pahayag ng mga taong pinagkukuhanin nyo. Speaking of pinag-aaksaya ng panahon, may recent survey ang SWS At sinasabing kalahati ng mga adult Filipinos ang nagsasabi na mas lumala yung pamumuhay nila kumpara sa nakalipas na isang taon. Ito daw po ang pinakamataas simula noong 2021. So kung isusum total natin, ka-level ng nararamdaman ng taong bayan ngayon ang panahon ng pandemya. Prof, anong masasabi niyo po sa mga ganitong klase po ng ulat? Sa totoo lang po nakaka-frustrate at pagdating dito pati ang pahayag ho ng palasyo ayuda hanggang yun yung nakakatakot yung credit ratings natin patuloy na binaba. Ang BSP itataas na naman ang test rates natin. Napakahirap po at hanggang ngayon inaantay pa rin din natin yung mapapanagot pagdating dyan sa flood control program. Ang direktang tinatamaan nito yung mga middle class at saka yung mga nasa sektor ng mga MSMEs. Ang hirap, sanga-sanga, damay-damay at nag-aantay tayo Sir Admar ng konkretong aksyon galing sa administrasyon, konkretong aksyon galing sa ating pamahalaan na sana we would appreciate na less politics, more governance sana. Na ito ang aking laging binibigyang pahayag. Kasi pagdating sa bawat puros politika na kanilang ginagawa, na fact check na mismo ng ating taong bayan.